Hello guys, good morning, good morning. Nagbe-breakfast na ako ngayon and I'm so happy nung nagising ako. Shalak, thank you for all of your message guys. I really love it. Really love reading mga comments sa video ko. Anyway, I'm just having my breakfast right now. Eggs, tsaka sardines. Shalak, hindi ko nagustuhan yung sardines. Kahapon kasi, yung paano na ako, sabi ko baka hindi tayo makalabas, baka mag-yelo. Kasi expected kasi na parang mag-snow daw ng Sunday, Monday, mga ganyan. So bumili ako ng sardines sa Costco, in which i-return ko yung iba. Kasi pwede namang i-return. Shalak guys, ito guys, so... Oh Lord. Dalawang pack pa naman yung binili ko. Shalak, Wild Pacific Sardines. Walang lasa. Shalak. Akala ko kasing lasa lang siya ng parang tamban natin na gusto-gusto kasi yung lasa ng sardines natin na yung omega or kahit na kahit 5-5, masarap siya. Pero, Diyos ko Lord, hindi ko, walang lasa, Diyos ko Lord. Okay lang sana kung pangit yung lasa eh. Wala talagang lasa, guys. Nakakaloka. Shalak. Kung hindi ko pag ginisa sa sardinas, sa tomato, tsaka sibuyas, wala. Hindi talaga siya magkakalasa. Shalak, no? Anyway, i-return ko naman once na umayos-ayos na yung weather talaga. Kasi napakalamig pa ngayon sa labas. Sobra. Pero walang snow. Pero nakikita ko sa mga bubong-bubong na merong mga yellow-yellow, ganyan-ganyan. Pero hindi talaga siya, parang snow na snow. Ayun. Ay, alam niyo ba kagabi nung shoot ko yung video ko about sa yung third year na ako, tiningnan ko yung mga paycheck ko, guys. Ang ginagawa ko kasi, hindi naman paycheck yung tiningnan ko yung mga perang pumasok sa akin from payroll sa aking Chase checking account kasi doon pumapasok yung sweldo ko after mabawasan ng amortization ng car ko. Kasi ang ginagawa ko kasi, guys, naka-set up na yung amortization ng car ko sa payroll ng pinagtatrabahuhan ko. So, yung natatanggap kong pera sa Chase checking account ko is after na mabayaran yung amortization ng car ko. So, nung tiningnan ko yung pera, Diyos ko Lord, ang laki ng wait, ang laki ng difference. Ang laki talaga ng difference, guys, nung tiningnan ko yung mapasok na after ng car payment ko nung nasa Ohio pa ako compare sa nung nandito na ako sa Texas. Probably because of the rate and at the same time, medyo hindi rin mataas yung yung I don't know kung mababa magkaltas ng tax dito sa Texas. Diyos ko Lord. As in, iba talaga. Ang laki ng difference. And the difference, if you combine that or if you factor that in na 2 beses tayo sumasahod sa isang buwan, malaki yung difference. Halos kaya mo na ipambayad ng mortgage. Diyos ko Lord. Or more than pa. Kan ba? Oo, God. Diyos ko, napaisip tuloy ako na parang, bakit ba ako nag-stay sa Ohio ng katagal? Dapat umalis na ako, Diyos ko, Lord. Imagine you guys, no? Pero halos lang yung rate ko. Ewan ko kung paano yung tax system, no? Iba talaga, shalak. Kaya siguro, eto, wala pa kung na to yung 72 hours. Guys, yung kino-compare ko is 72 hours na walang overtime, guys ha. So, 72 hours, ko Lord. Halos yung rate or yung sahod ko na natatanggap ko dito ngayon is yun yung rate ko na kapag nag-OT na ako ng isang araw. O yun yung sinasahod ko na kapag nag-OT na ako or sumasobra na ako ng 12 or 10 hours sa isang paycheck. Ay, Diyos ko Lord. Shalak. How I wish nung 2023 pa lang or 2024 nandito na ako sa Texas, Shalak. O kaya nag-move na ako sa ibang state. Diyos ko Lord. Para akong naalipin. Sa Ohio, char. Hindi nag-enjoy naman ako guys. Ang dami ko namang kinita doon. Pero imagine nyo guys, kung siguro ang ginawa ko yung pag-OT ko
or binigay ko yung the same hours ko na ginawa ko sa Ohio, tapos compare dito sa Texas, siguro mas madami akong kinita. Siya lang, but anyway, madami na akong kinita for the first year ko, tsaka second year ko sa Ohio. Siya lang talaga. Doon ko na pagtanto na ay, hindi talaga ako babalik ng Ohio, guys. Charis for work. Pero, alam nyo ba, nung nung kino-consider ko yung travel nursing, ang pinaka talaga in demand na tumatanggap ng travel nursing or travel nurses is sa Ohio. Ang daming vacant posts sa Ohio, guys. Lalo na sa Cleveland, Columbus, Cincinnati, mga ganyan. Ang daming vacancy. At magaganda yung mga rate. Tapos ang pinaka-worst naman na rate is dito sa Texas. Siya lang. As in, worst yung rate dito sa Texas. Pero sa Hawaii, bongga. Kung i-compare mo sa cost of living. Sana sana guys, bukas yung amenities, yung gym dito sa amin. Kasi gusto ko rin mag-gym pero ayokong lumabas, baka hindi pa maayos yung mga kalsada. Pero wala namang snow. Ayoko rin mag-take risk. Lalo pat hindi marunong mag-drive yung mga tao dito sa ice. Marunong ka? Grabe guys, ang lamig ng panahon dito. Shelak. Tatapon lang ako ng basura. Tapos i-check ko kung bukas yung gym. Lord, grabe. Para kang para kang grabe. Uy. Kakanginig. Shelak. Uy, may ice din guys, oh. No? Tingnan nyo na na siguro. Uy, yan. Nag-yellow din pala. Hindi lang talaga nag-snow. Lord. Sabi nga ng isa sa mga kasamahan ko dati nung nasa Ohio pa ako. Sabi niya, mas malamig pa yung panahon kapag pag walang snow. Mas gusto ko pa na may snow. Ewan ko ba kung anong logic doon, no? Di ba? Sabi niya, mas malamig pa daw yung panahon nang walang snow kaysa sa may snow. Shalak. Nung nasa Ohio pa ako. Ay. Shalak, grabe guys, so. Nag-yellow yung mga guys, so. Yung tingnan niyo. Ayan. Pati yung sasakyan ko guys may yellow. So, parang hindi maganda siguro yung shalak. Diyos ko Lord, sarado yung gym sa Napatakbo tuloy ako from the gym papunta dito, sarado. Diyos ko Lord. Uy, lalamunin ako ng lamig dito. Na lang siguro ako mag-push up pag di umaraw. Ay, sana umaraw guys. Diyos ko Lord. Ganito talaga yung feeling kapag nasanay ka nang pumunta ng gym tapos na-addict ka na talaga. Diba? Ay, naku, imagine niyo naka-thick pa ako tapos naka-coat pa ako ng para akong lalamunin ng lamig. Diyos ko Lord. Grabe, sobra shalak. Ayan, hello. Di pa ako nakakaligo. Shalak. Maliligo ako after this kasi pupunta ako ng gym. Me and my friend, parang parang magma-match kami ng time and then we will work out together for today. But anyway, hindi naman siya nag-snow, hindi rin slimy yung daan. So I think it's safe with precautions, of course. Sagutin ko lang itong naka-mic ako kasi alam niyo naman nakabukas yung heater, medyo maingay kapag walang mic, tapos nakabukas din ginagamit ko din yung dishwasher ko kasi at some point hindi na ako naghugas ng kamay-kamay. Shalak! Explain ko sa inyo in the future kung bakit gigi-utilize ko na talaga halos lahat ng appliances ko dito sa bahay na ito kasi mas nakakatipid ako if I reach 1,000 watts of electricity. And kapag ginagamit ko siya halos lahat ng mga appliances ko,
nakaano kasi ako parang plan sa isang electricity company dito and then I get like $125 my credit in my electricity bill whenever I reach 1,000 watts. But anyway, mas nakakatipid ako ng ganun kasi dati guys, ang binabayaran ko ay siguro mga 140, 145, mga 150, mga ganyan. And then, tapos nagtitipid pa ako noon. And then, nung sinubukan kong hindi magtipid, ganyan, umabot ako ng mga 1,000 watt, I only paid like $109, $110. So much cheaper. Tapos, hindi pa ako nagtitipid. O, diba? Shalak! But anyway, let's answer this question kasi pangalawang ano na to, pangalawang comment niya na siguro hindi ko lang napansin nung una yung kanyang comment. Ito, the same comment. Hello, Nurse Can. Gusto ko lang po mag-ask kung nagta-travel po kayo umuwi na, sa Pilipinas, gaano sa iisang year and paano pa-explain how does PTO work and paano to gamitin kapag umuwi, travel. Aspiring USRN po kasi ako and nag-worries ako na baka di ako masyadong makauwi ng Pilipinas. Now, that is also my worry. Isa din yan sa mga dahilan kung bakit ako nag-alangan na pumunta dito sa Amerika is baka hindi ako makauwi within the first 5 years as a green card holder. And alam mo kung sino yung nag-chuchu or nag-create ng worries na yon sa akin, yun pa yung mga taong either walang ano to, hindi nakarating ng Amerika na nandun sa Saudi Arabia or nasa Pilipinas or nandito na sa Amerika pero walang pamasahe pa uwi ng Pilipinas. Ay, Charis, joke lang yun. Hindi ko naman nila lahat, guys. Just ko Lord. Baka naman choice naman talaga nila na na magstay dito sa US at ayaw nang umuwi ng Pilipinas, di ba? Or madami sila, madaming priorities. Alam nyo naman kapag family of 5, family of 6, mahirap talagang umuwi ng Pilipinas, lalo na, mahal yung ticket. You need to budget like 500 to 1 million probably, di ba? Kada isang uwi mo sa Pilipinas. So, napakamahal talaga kung kapag family of 4 or family of 5 kayo. Hindi natin yan maikukumpara sa katulad nating single that we are flexible when it comes to our schedule. We can, go with multiple or lots of layover, which is much even more cheaper if you have layover. So, ganon. So, pagdating naman sa kung gaano ako umuwi ng Pilipinas, last year guys, I think lumabas ako ng bansa 4 times. So, 2025, pumunta ako ng Saudi Arabia in the first or siguro mga last week ng March. And then umalis ulit ako ng April, bumalik lang ako dito sa Amerika for like 10 days. So, March, and then bumalik ako ata ng April. Nagstay ako sa Saudi Arabia for 7 days or 8 days, mga ganyan. And then after that, bumalik ako dito sa Ohio for 10 days. And then lumipad ulit ako noong siguro mga April, last week of April. And I stayed up until the second week of May. Nag-Thailand ata kami, tapos umuwi ako ng Pilipinas. And then after that, ang next na labas ko is nung after kung mag-resign sa previous hospital ko. I think I have stayed outside of the US October 4 up until October 25, yung balik ko dito. And then October 25 up until around siguro mga November 10, mga ganyan, or 11, nandito ako sa Houston. And then lumabas ulit ako. I stayed up until December 9. So, yun yung mga labas ko, guys. So, lumalabas ako ng bansa whenever I want to. Because the requirements for you to become a citizen is continuous residence lang. Alam mo, ano yung continuous residence? Like, you have to be on your green card for 5 years. Okay, for 5 years. And at the same time, you need to have like more than half, like 30 months of that 5 years. Diba? So, 5 times 12, that's 72? 60? 60 ba? 5 times 12. 5 times 12. So, that's 60. So, you only need to be in the US, physically present in the US for 30 months. Half of that. Pero kung more than half,
yung mas stay mo dito, much better. Like 40, 45 months, that's much better to you. Now, you don't necessarily have to stay here. Kasi yung first na continuously for 5 years on a green card, kasi yung first year ko pa lang, dumating ako dito January 23, 2023. Lumabas ako ng bansa after 8 months. Yeah, September yung unang labas ko. Nakabalik naman ako dito ng matiwasay. Walang question, no more question and everything. As in, wala. Tiningnan lang yung green card ko. Now that I do have global entry, I don't even have to speak to an immigration officer. Parang computer lang, and then paglagpas ko, makikita ko yung immigration officer, ganyan-ganyan, sasabihin lang, welcome to America. Welcome back to America. Mga ganun. O, di ba? Ayan. Sagutin naman natin yung PTO. Ang PTO, guys, PTO, ay na-accumulate mo yan every paycheck. It really depends. Sa previous employer ko, guys, I do accumulate PTO like around 6.5 to 7 something, irregardless of hours. Irregardless of hours, kahit umabot pa ako ng 130, 125, 140 hours, never akong lumagpas ng 7. As in, hindi siya calculated via hours ata, yung PTO namin. Nakakaloka, di ba? So you gain that. For example, 6 hours, or okay, let's say 6.5 hours, or 6 hours per paycheck. 6 times 2 paycheck in a month, so you gain 12 hours per month. So after 3 months, you will gain 36 hours. That 36 hours is enough for you to cover your 1 week work. So 36 hours lang yung kailangan mo para ma-cover yung 1 week work mo. So in short, in 12 months, you are expected to gain like around, ilan yun? Siguro mga 12 days of PTO, or siguro mga 100, ilan ba yun? 36 times 4. I'm not really good in math, guys. 36 times 4. That's 144 hours or above pa, kasi merong butal-butal yung 6, di ba? Per paycheck. So, that's 144 hours. Enough na to para sa isang buwang bakasyon mo sa Pilipinas if you wanna go on vacation every year. So, it doesn't mean that this is being count like, sabihin na nating 12 days lamang. Ay, 2 weeks lang yung 2 weeks lang yung bakasyon sa Amerika. Ayoko nang mag-Amerika. 'Di ba? 2 weeks, like 12 to 14 days. But this 12 to 14 days of accrued hours of PTO is enough for you to cover your 1 month work with pay. Mga syalak. 'Di ba? Enough na to para sa 1 month work mo. Now, sa akin, ginagamit ko siya paunti-unti, pabutal-butal, whenever I can. Like 2 weeks, kung minsan 1 week. Whenever I gain PTO, I used it. Kasi, ang iniiwasan ko kasi, if you have a lot of PTO, the manager can see your balance, I think. The manager, the management, they can see that. Whenever you have a lot of PTO, you will be the priority to go home. And ayaw kong nag-go home nung nasa emergency department pa ako, day. Ayaw kong nag-go home dati. Pero hindi na ngayon. Charis, joke lang yun. Ang dami mong pera. Ano ka, mayaman? Ayaw ko dati. Pero ngayon, di na. Kung go home, di bahala kayo dong. Yun. 36 hours, pwede nang makover yung 1 week. So, okay siya. Sa present na employer ko ngayon, if you render more than 72 hours, like for example, you have like, per paycheck, 100.00. Sa 72 hours, ang nagigain lang namin ay 6.3, mga ganyan. 8. Mga ganon, 72. 72 hours, 6 point something din. Pero kapag nag 120 hours ka, or maybe ganyan, o kaya sabihin na natin 100 sa isang paycheck, you can gain 8, almost 9 hours. If you go nung kagaya ng ginagawa ko dati, you can gain up to 10 to 11 hours of PTO on your first year, and it increase year by year. So,
mas madami kang magigain kung marami kang hours. Sa previous employer ko, wala. As in, maski madami ka pang hours, dead makels. As in, wala kang magigain na any advantage on your PTO. It's just that, of course, your pay will increase. O, di ba? Shalak. So, sana nasagot yung question na yun. Shalak, upload ko to mamaya para hindi ko kasi masagot sa comment section kasi napakahaba at kailangan ng bunganga para, maintindihan talaga. Kung meron ka pang question, you can always drop your question at the comment section. Thank you so much. Okay? Shalak. Ano ba to? Yan guys, medyo sumakto-sakto yung lamig ngayon. Hindi masyadong malamig. Shalak. Hindi katulad nung morning. Pero expected na lalamig ulit. Diyos ko Lord. Expected na lalamig ulit mamaya. Shalak. Pero at least walang snow, diba? Shalak. Dara na sa gym. O yan, shalak. Finally, no? Nakaligo din, nakapag-change din. Galing akong gym, pero ako nag-gym, syempre naligo muna ako. Ayan, nagdi-dinner lang ako ngayon, guys. Alam niyo kung anong dinner ko. Itong potato. I think this is baked potato or air-fried potato. Ginawa ng friend ko. Parang chinap lang ata. Tapos, itong ay, maganda siguro kung i-air fry ko to, no? Mas crispy. Kasi in-air fry niya, I don't like in-air fry niya to. Tapos, itong air fried chicken, chicken nuggets na bear. Yung bear, guys, napakita ko na ata sa inyo before, kalasang-kalasa niya talaga yung chicken nuggets or chicken ng Chick-fil-A. Tapos nilagyan ko lang ng konting mayonnaise, konting sarsa, little bit of olive oil, nilagyan ko rin siya. Tapos, pipino. And of course, quinoa, my favorite. Hindi na ako nagra-rice, siguro mga 3 taon na, or mag-4 na taon na guys, na, hindi naman siguro 4, siguro mag-4 na taon ngayong August, mga ganyan. That I'm not anymore eating white rice. It's been a while. Hindi na ako kumain ng white rice. I started with brown rice for the first 3 or 4 months na nandito ako sa US. And then after that, I did transition to, I think, quinoa. Ay, bago lang ata ako nag-quinoa. Ano ba yung before that? Makain pa rin ako ng brown rice ata noon. Bago lang ako nag-quinoa. Na-try ko siya before, hindi ko nagustuhan. And then after that, bumalik ako. Nag-oats din ako at some point. Like, for example, yung parang overnight oats. Pero hindi ko siya kinakain ng buo. Usually, bine-blenderize ko siya. Lalagay ko yung in the morning, lalagay ko yung oats, lalagyan ko ng milk, lalagyan ko ng fruits like blueberry or sometimes strawberry. Tapos, pag malambot na yung oats, hindi ko siya kinakain ng ganun lang. Lalagyan ko ng konting stevia na pampatamis. Tapos, ibe-blender ko. Yung ginagawa ko. Tapos nag-avocado rin ako almost every day. But I don't consume avocado, lalo na yung large avocado, more than once per day. Because that happens to me. I don't know kung na-over avocado ako. That happens to me in, yung, nung trinak ko yung dietary diary ko. Parang ganun. Kasi usually, sinusulat ko yung mga kinakain ko almost every day. Tapos, nung trinak ko siya, siguro nakadalaw or nakatatlong avocado ako on that day, kinabukasan, nahilo ako guys, pagkagising ko. So, I don't know if that is the exact cause, pero nung tinigil ko yun, hindi na ako nahihilo. Diba? Shalak! Iyan ko dato. Air fry ko ulit. Baka mas, siya. Bigay ito ng friend ko eh. Baka mas maganda siya kung air fry. Kasi nung binigay niya kasi sa akin ito, wala ko dito, tapos ayaw niyang iwan. Sabi ko, iwan mo na lang sa door, ayaw niya naman. Ayun. Tapos matagal na. Matagal na siya. Yung mga 2 oras na siya. Pagkabalik ko, nasa gym ako nung mga time na yun, guys.
Ayan, magbasa lang tayo ng comment. Ang sabi dito, relate ako sa iyo, nurse, relate ako sa iyo, Han, yung hindi ka na motivated masyado pumunta sa work. I am now trying the PACU and hopefully it will work for me. If not, kino-consider ko din ang dialysis nursing. Let's see. Yeah, you have to find the specialization or the things that you will do in the future that will make you happy. 'Di ba? Ang pangit naman na pumapasok ka just for the money, 'di ba? As in, napakabigat at in the long run, one thing is for sure, mababurn out ka. Hindi ko sinasabing hindi ko na gusto yung emergency nursing. Gusto ko pa rin siya, pero there are some things na hindi ko like makontrol na. Like for example, guys, sa emergency nursing, gustong-gusto ko pa rin siya, pero you are being given like sometimes 4 patient and hindi naman lahat nun ay non-critical. Kung minsan merong isang critical or dalawa, hindi mo na alam kung paano hahatiin yung sarili mo. 'Di ba? And hindi mo rin pwedeng idahilan na porket busy ka sa isa kaya hindi mo nagawa yung mga medication mo, na delay, napahamak yung pasyente. Hospital will not be responsible to your patient. Your license is the one who is responsible. No matter kung ano pa yung dahilan mo kung bakit na-delay yung mga medication or intervention na yon na dapat mong ginawa. O, diba? Shalak! Kaya, let's see. Hindi pa naman tayo sure na ito na yung specialization na gusto natin. But hopefully ito na talaga, 'di ba? Dapat ginagawa natin yung mga things that will make us like happy or contented. Shalak! Health is wealth. Yeah, health is wealth. Para saan pat tayo, parang nagtatrabaho or nagpapakahirap kung hindi rin naman tayo healthy o yung katawan natin ay parang pagod na. Believe it or not, kung meron kayong pre-shift anxiety, pumapasok sa work na napakabigat sa paa, in the long run, believe me or not, magkakaroon kayo ng sakit. Promise. Hindi lang sakit sa katawan, sakit sa puso. Diyos ko Lord. Promise, mag-accumulate lahat stress every day. Every day? Oh my God. You will develop a chronically ill disease, for sure. Kung hindi man diabetes, hypertension. Manda kayo. Charis, joke lang yan. O sige, hanggang dito na lang. See you tomorrow, guys. Bye-bye.